Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update agad sa ating mga video. Pero napapansin ko, boss, masyado kang matamlay sa akin. Mukhang hindi mo na ako love. Yung mga views ko, hindi na ata pinapaabot ng napakaganda. Lagi na lang ganun, boss. Napapansin ko, hate mo na ba ako? Kasi nagtataka yung aking mga subscriber, lagi nila akong kinukulit. Magkalinawan nga tayo, boss. Hindi, ganito. Kasi tinatanong ako ng mga subscriber ko, ano ba, nag-upload ba daw ako? Anong gagawin ko kung bakit hindi naman yun? Hindi, meron ho tayong upload mga kasama. Ang problema lang, hindi nyo kasi nila-like at hindi nyo sinishare. O kaya siguro, hindi nire-recommenda ni boss yung upload natin. Kaya ang gagawin nyo, i-like nyo at i-share nyo para makita niya, sipag-sipag natin pero kidding aside, ito, drama series. Mukhang ito na naman yung, alam nyo, meron naman talagang nabutas. May nabutasan na naman dito sa usaping impeachment. Alam nyo ba yung nag-file? Abogado pala ng bangak-ngak yun. Oo, ni Palaka. Abogado. Diyos ko talaga. Mukhang gawa-gawa istorya. Script ba ito? Script? Baka puro scripted na lang lahat, Diyos mio Marimal naman. Abangan natin Makabayan Black maghahain din ng bukod na impeachment complaint versus Bonget. At ayun nga, abogado na nagsampa ng impeachment complaint kay BBM, kinababahala. Sino kaya yon? Oy! Si Anta Clara. Tinanong ng isang news anchor o palace reporter, news anchor tuloy, palace reporter, kung ano yung masasabi niya doon sa, kailan ata? Kailan yung hearing? Mamaya, siya na lang magpapaliwanag. Alamin natin ang mga istoryahin ngayon. Samantala, meron sa palpal agad dito. Sa palpal mama Ito ay usapin sa Blue Ribbon Pag-iimbestiga nila. Kaso nga lang, ano ito? Confidential, kamo na naman. No, Mr. Chair, I'm not going to say that's No, confidential. earlier, you were talking about confidentiality. You remember the last time? Yes, na tinatanong ko? I did mention that, Mr. Chair. I talked about why are you confidentiality. But with respect to the restitution, I think that's a matter of public record already. Because that was already stated by Mr. Bernardo and he was allowed by the Secretary of Yes, Justice. earlier you were not forthright in answering that. Nung tinatanong ko, ang una mong sinabi, that's confidential. Now, nagsasabi ka, it is not confidential. So, paiba-iba ka ng position talaga. Mr. Hindi tayo magkakasundo. Mr. Chair, if we I'm not asking any questions anymore. No, I'm just raising the question to the Thank chairman, you, Mr. Chair. You cannot do that. Agoy! Bakit nung sinabi ni Senator Marcoleta, you cannot do that? Bakit hindi ka na nagsalita? Takot kayo kay Senator Marcoleta, no? Yan! Tigil-tigilan nyo kasi. Alam nyo, binartagol nyo na yan si Senator Marcoleta noon. Nung congressman pa siya. Pero hindi nyo na magagawa yan. Ngayong senador na siya. At bukod tanging hindi nyo magagawa na maulit na bardagulin yan dahil talagang marami na ho ang aalma. Yung drama series, ito yung si Ate Aming din ng bida rito. Alam ko gusto nyo rin si Ate Aming pagdating sa mga, tinatanong siya. Yung mga sagutan niya. Ngayon, ano ba yung impeachment na to laban dito sa kapatid ni Ate Aming? Ito ba ay puro sarswela lang? Kwentong kutsero? Script ni... sino ba to? Meron silang tagagawa ng script dyan may sarili silang script writer Diba? Alamin nga natin yung sarswela na ito. Yung drama series. Sir, isa pa. Sir, yung minority report niyo po ay based on the 3 hearings that you had when you were chairman. Wala na po doon yung naging chair si Sen. Hindi, 3 sa akin, 3 kay Senator Ping. Doon base po yun. Yes, 6 na ma'am. hearings. Yes, ma'am.
As of December 10 siya. Sen. Mary Moraes from One News po. For Senator Amy, sabi po ni Senator Ping, kapag ka may mga ebidensya rin daw po kayo leading sa pinsan ninyo, welcome din daw po talaga kayo mag-participate sa pagdinig. Sa next hearing po ba ng Blue Ribbon, pupunta na po kayo, may ilalabas din po ba kayo? Inilahat na nga namin dito yung iba't ibang binunyag ng iba't ibang testigo na gusto nga namin i-pursue. Sana tutukan kasi maraming binanggit. Hindi naman maari na i-dismiss outright Tama. yung mabibigat na sinabi ni Saldico, Tama. ni Orly Gutesa at pati si Curly Discaya. Marami silang binigay na leads, ika nga, na kinakailangan i-pursue kahit sabihin natin, kaduda-duda yung source, inadmissible in evidence, at iba't iba pa. Kasi napakabigat ng sinabi nila. Detalyadong-detalyado pa. At kung minsan, may corroborating testimony. Tulad nung sinabi ni Gutesa, yung 30 tama rin, parang tama din at yun din ang binanggit ni Saldico. Tapos tumbok din doon sa sinasabi naman ni Discaya. Kaya parang kinakailangan talaga tutukan lahat ng testigo. Kahit yun nga, Yari ka parang ngayon, si balulong. Bernardo at yung affidavit lang niya ang binibigyan ng Kaya nga kahalagahan. eh. Ang gusto ko nga, kagaya ng nangyari, isang committee hearing inimbita si former Speaker Martin Romualdez. Kaya ako pumunta doon dahil doon. Tapos hindi Kaya lang hindi magkakalitan, dumating. Hindi dumating. Hindi dumating. Bakit hindi siya, ayaw nyo bang imbitahan siya? Kaya nga eh, Members of the nakapagtaka. media. Napakarami sana nating may tatanong kung sakasakaling imbitahan si... Bakit hindi kayang ipaharap nito mga Senate President, itong si Blue Ribbon Chairman, 'di ba? Kaya naman nila 'yan eh. Tsaka senador kayo. Senador kayo. Yan congressman lang yung congressman lang. Mahina raw kasi yung sahod eh. Kaya kayang-kaya magbigay. Di umano, ng kanilang boss. Sabi ni Aling Ledesma yan. Huling-huli sila kay Senador Marcoleta eh, di ba? Hindi sila makakaisa dito. Kaya, pati ninyo si Balolong para magkaalaman. Former Speaker Martin Romualdez. Ang daming nagtuturo sa kanya. Tsaka nandito lang. Diniscredit niya. Alam niya ba, kayo ba'y may kopya ng kanyang affidavit na i-file sa ICI? Meron po kayong nakuhang kopya? Wala. Meaning to say, the Philippine media was denied a copy of a most important affidavit or sworn statement executed by no less than the former Speaker of the House of Representatives? Huwag kang mag-aalala, Senador Marcoleta. Sa 2028, lahat yan. Papasadahan yan ni Bibi Sara. Siyempre, pasadahan mo na rin. Kami ay nagagalak. Excited na nga kami. Yung mga dumurobo nung panahon ng 2022 hanggang 2028. Ma-back to you sana ha. Galingan nila ng husto para pag naningil ang Agila ng Davao, lahat sila bingwit sa leeg. Sinabi niya sa ICI. Ito namang ICI, hindi ko maintindihan. Ba't hindi mo kanyo bigyan para ma-assess naman ninyo? Alam po niyo kung ano nakalagay doon? He denied Kita nyo? control over the committees, the 80 committees of the House of Representatives. Sabi niya, I had only general supervision over them. I have no control. And then he presented the rules of the House of Representatives as to his functions and powers. You believe him? Ang dami ko sanang itatanong in relation to that allegation. I really release the opportunity that he will be invited by the Wala Blue eh. Ribbon Committee. And I Hindi naman promise pwersa. you will not Pero si Saldico at si Gutesa ay nabigyan nila ng show cause order. Etong si Balulong, di natin alam kung nasa Pilipinas pa ba, kahit isang patawag, ayaw iharap.
Eh, wala rin boses eh, no? Eh, kung ayaw ipatawag, anong gagawin? Wala rin sila magawa. Hanggang sa pagtatakpan na lang, ibahin ng usapin, di ba? Be disappointed on the questions that I'm going to ask him. Ayaw naman niyo yata eh. Di kayo kumikibuhay. Sir, paano ba yun? Ini-invite siya pero hindi naman siya dumarating. Bakit kaya? Kasi sasabihin na naman lang, interparliamentary court. Yun. Alam niyo, pagka ganito kalaki na ang problema, will you rely on the interparliamentary courtesy concept? Courtesy lang yun eh. So we're talking about our nation. We're talking about our people. Kung paano nilimas ang kabambayan. You rely on the courtesy? Sir, so would you rather have him subpoenaed? Sana kayo, gusto nyo. Para naman lumakas ang loob din namin. Lagot kayo. Lagot kayong Kasi lahat. kami, gusto rin namin na suporta ng media. Kasi sabi ko nga sa inyo, huwag naman kayo magagalit sa I felt a little bit disappointed nung ipresenta ko sa iCare in Quezon City. December 11. Kala ko naman may kasama niya. media Kasi naman kasi may doon. media doon eh. Siguro, hindi naman kasing dami ninyo. Siguro, 1/3 of this. Siguro, nandun. Nag-iwan naman ako. Kasi hindi naman ako yung host. The host is the NCPAG of UP. Nino? Nino daw? So ngayon, nandito na. I will make a copy available. Siguro isa na lang kasi ang kapal nito eh. Huwag nyo nang kunin ng exhibits kasi ang exhibits ganyan ka. Yung soft copy na lang, Mike, bigyan mo sila. I'm very sure at na sinabi ni Senator Amy at ako naman nagpapasalamat talagang very supportive siya rito. Nandito lahat. Marami kayong makukuha dito. Kita nyo na. Yan sana, kung sinusuportahan ng, ayun nga, sinabi niya, ng media, kaso nga lang, na-disappoint si Senador Marcoleta. Pero, mapunta tayo ngayon dito sa usapin, hindi lang yung una nagsampa ng impeachment laban kay Bungetnget, may pumangalawa pa. Pero yung una, wag pa kasiguro. Kasi mamaya-maya may mababalitaan din tayo. Baka, papanggulo lang sila. Pero ito, dito ako matutuwa kasi hindi lang pala ito pang mga bulubundukin. Pwede rin pala dito Ginangaw-ngawa na nila si Bungetnget. Mas nakakatuwa yung ginagawa nyo ngayon kaysa doon kayo sa bulubundukin na nag-aasik ka at dyan sa Congress. Ngayon, yan ang isigaw nyo. Tama yan. Diyan kami bibilib sa inyo. Isigaw nyo yan. Hindi ang makabayan black lawmakers ng kanilang impeachment complaint laban kay PBBM dahil sa sistematikong pandarambong sa pondo ng bayan, paglobos sa unprogrammed funds na ginamit umano sa maanumalyang proyektong kontrabaha at seryosong aligasyon ng kickbacks ng ilang Malacanang sa pamamagitan ng infrastructure projects. Kahapon inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay PBBM. Sa loob ng 10 session days, dapat ma-include ng House Leader ang impeachment complaint. At sa loob ng 3 session days, ay mai-refer na sa House Committee on Justice. Oras namang mai-refer sa House Justice Panel ang reklamong impeachment. Initiated na ito at wala nang iba pang impeachment complaint na pwedeng ihain laban sa presidente sa loob ng 1 taon. Sana madagdagan pa. Para mas matibay. Kaso, dito nga tayo nakakawindang itong mga balita ngayon Isipin nyo. Kaya minsan talagang maniniwala ka sa sa impormasyon na ito. Dahil abogadong nagsampa ng impeachment complaint kay Bonget,
kinababahala. Bakit daw? Ako, nung magsalita kaagad, ang naunang nagsalita dyan si Congressman Egay Erice. Mm. Ang sabi niya, ikaw din yung abogado ni First Lady nung kakasuhan si Glenn Chong Hala. doon sa disbarment. Nako. Diba? Nagsalita siya, nagkaroon ng press release tungkol doon na siya yung abogado. Bakit ang abogado ng First Lady ang mag-initiate, ang magkakaroon ng complaint Oo nga. na initiation proceedings? Nako. Pagkatapos, si Congressman Jet Nisay naman, well, madami nagsasabi, well, I don't want to cast aspersion, ayoko na magsalita tungkol dyan, pero may sinasabi sila na contractor din siya. Pero ang point ko lang dito, doon pa lang sa umpisa, yung kay Kong Attorney Andre De Jesus, yun ang kabaha-bahala. Mm. Diba? Kung gagawa lang sana ng script, kung gagawa lang sana ng eksena, kumuha na lang ng ibang abogado. Itong abogado, naging abogado nila eh. Makikita ba natin ang hustisya ngayon? Sana. Sana magabayan ang ating bansa ng Panginoon at talagang magkaroon talaga ng... Kasi dumalabas. Delikado mukhang may script silang susundin Diba? Para saan? Kunyari, nagsampa ng impeachment labang kay Bongit. Ngayon, pagdating ng i-withdraw. Papahinain ng puwersa. Tapos sasabihin, hindi matibay ang ebidensya, ay basura. Ang matitira kay BP Sara. Kawawa naman si BP Sara. Kasi double impeachment, di ba? Maghahain sila. Galingan nyo pa. Galingan nyo ng gusto para sa susunod, sila BP Sara naman. Kasi hindi mo mapigil ang paglabas ng mga tao at mga issue. Pero sa huli, kung mapigilan man nila, 2 taon lang, lalabas ang kabuuang katotohanan at lahat ng tao dito na may sangkot at may kinalaman, palagay ko naman magbabayad sa batas, magbabayad sa hustisya. Sir, impeachment noon kay ERAP. Impeachment na naman ngayon kay PBBM. Anong tingin mo, sir? Deja vu ba? Deja vu. Oo, deja vu. Kasi talagang makikita mo yung sitwasyon noon na mga nakikita nating problema. Kasi at the time, di ba, corruption din yung naging main issue noon. And sa ngayon, nakikita natin. Pero ang katotohanan, mas malala sa ngayon. Ngayon lang natin naririnig kahit na yung mga nagsilbi na sa gobyerno, mga kabinete, ang mga kongresista na nagsilbi na dyan at hanggang ngayon nagsisilbi, no? Talagang nagugulat sila doon sa sinasabi nating sindikato ng korupsyon ng gobyerno, bilyon-bilyon yung usapan. Alam nyo kung babalik tanaw nyo yung panahon nung kay Pangulong Estrada, parang napag-usapan doon, if I'm not mistaken, mga 1 bilyong maigit lang. And ang actual na, kasi di ba meron doon yung Muslim Youth Foundation, sinasabi lang Bueteng Money, tapos kasama dito yung tobacco excise tax. Yung tobacco excise tax was about 160 million. At yun, na-convict ang Pangulong Estrada dahil dyan sa kasong yan. At that time, nagkaroon naman ng pardon ang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kay Pangulong ERAP. Nung kay Pangulong GMA naman, nung panahon na siya naman ang kinasuhan, ang kaso was, nag-initial siya sa pondo ng PCSO na hindi naman siya kasama, no? Ang nandun lang sa ahensya, parang ang actual na pinag-usapang pondo is 360 million. And sinabi nga na yung dahil dun sa kanyang pirma, yun na, nagkakaso na. Dito, pagka pinag-usapan natin, isang issue pa lang, doon pa lang tayo sa Bulacan, isang proyekto pa lang, Grabe, no? bilyon-bilyon na yung pinag-uusapan. Kaya nakakagulat na kung titingnan mo yung diversion ng funds, yung PhilHealth, yung binanggit, magkano ba yun? Dapat 89 billion na transfer 60 billion. Saan inilipat? Yung 60 billion inilipat sa unprogrammed funds na ginamit din sa flood control. I'm sorry, yung talagang 60 billion ginamit sa flood control, dinivert. May pinag-uusapan na PDIC funds, 107 billion. Grabe Ito yan. yung siguro o yung insurance natin sa bangko na ginamit din para dito sa flood control program. Tapos nakikita mo ngayon, no, yung si Alcantara, ang isinuli na diyang pera, kung di ako nagkakamali, parang 100 million ba o 120 million. 110. May nagsoli na isang district engineer
sa Mindoro ata yung 40 million. Parang napakalaki. Diyan pa lang tayo nag-uusap sa mga district engineer at yung kay Saldi ko na sinabi niya, deliver ako ng pera, 25 billion. Isang taon lang yun. E paano yung mga 3 taong nakaraan? Tapos ngayon, kanina sa committee hearing, ang pinag-usapan na delivery, 8 billion. So, nakakalula. Napakalaki ng mga pondong pinag-uusapan dito. Opo, by the trip. Kaya alamin ha, kung sino tama, sino iboboto, isipin mabuti sa 2028. Ito dito na nagsisimula yan. Papasok na yan doon sa 2028 national election. Sabi ko nga sa inyo may mga lumalabas na mga aso ni Bangag, di ba? Kumakahul-kahul. Au, 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 au. Ako kilala niya si Ob, yung kaninang vlog nating umaga. Di ba? Kahul ng kahul. Tagal na nawala nun. Nakita nyo, di ba? Pagpasok ng 2026, maatake na sila. Baka may balak na namang tumakbo ng pagkasenador. Alam nyo yung mga ganung bagay, lalo lang silang malulugmok. Kagaya ito mo si Trilling. Tiniling ng tililing. Ito nyo, kahit tumakbo sa kalokohan, talo. Gumagamit pa sila ng bayarang mga wala pa rin, talo. Alleged Romualdez property purchase should be backed by evidence that you can prove. Naku po. Paano nalaman ito ni Drilon? Ask you something. In the hearing yesterday, I don't know if you were able to watch the whole hearing. There were two in Zaldico's video. Do you remember, Senator, Zaldico's video claiming that former Speaker Martin Romualdez was asked by President Marcos Jr. to supposedly buy 30 tamarind in Forbes Park, supposedly where to park the money, right? And yesterday in the hearing, there were two witnesses that were presented. They were staff who were renting 30 tamarind, and they claim that they saw Curly Discaya inside the house, and it was Curly Discaya who said Martin Romualdez owned the house. So that was a claim made in yesterday's hearing. Speaker Romualdez, former Speaker Romualdez, I'm reading articles, his lawyer said the former speaker never signed anything in buying that house. There's no proof he owns that house. You have Rappler also exposing properties abroad in the US, in Spain, Nako, yari. linking those properties to the former speaker. What should the Senate Blue Ribbon Committee do Wala. when it comes, frankly, to the former speaker? Well, what the Blue Ribbon Committee can do is review the testimony, make a judgment as to whether these are credible witnesses, and if it is supported by evidence other than the statement of these witnesses, and recommend to the DOJ to look into this for purposes of Kaso wala Tulug-tulugan, pikit-pikitan, bulag-bulagan, bingi-bingihan Di ba? Ayaw nilang buksan, ayaw nilang mag-imbestiga patungkol dito. Iniiba nila yung usapan. Ganon! of filing a case in the Sandigan. But in so far as the policy issues are concerned, this has nothing to do with policy. It alleges participation of a legislator in In a possible crime. Yes. So that's why I said earlier that one of the recommendations that the Blue Ribbon can have is make it an aggravating circumstance and impose the maximum penalty on anyone who has committed any of these offenses. But let me reiterate that what these two ladies witnesses testified on first must be subjected to examination, but most importantly, it does not establish any need for a new policy. In other words, it is there and it is up, and that's why my statement is maybe we can impose a maximum penalty to any official involved in this anomaly, because they have
public trust. They have the power and they're given public trust. So they're Problema nga, wala nga eh, kahit may ganun sila, kaso nga lang, hindi nila ginagawa yung tungkulin nila. Di ba? Dapat sila ang taong bayan ang sundin nila eh. Pero isang tao, dalawang tao ang sinusunod nila. Dapat konstitusyon, di ba? Ay, nako. Ano nangyari sa mga senador na ito? Pinapasahod kayo ng taong bayan pero bulag pipibingi kayo pag patungkol dito sa amo nyo ang usapin na. Diba? Pag kay Blue Martin ang usapin, parang agoy. Magbingi-bingihan muna tayo. Ganun ba yon? Wag naman. Eto, patungkol dito kay Anta Clara. Kasi di ba kinasuhan na siya. Siya na magpapaliwanag. May tanong dito. Ano ang tanong? Hi ma'am. Ma'am, balikan ko lang yung libel case ni Representative Leviste against you. Natanggap niyo na po ba yung complaint? And what is the advice of the President for you to do? Personal ko na kasi yan. Well, anyway, Friday siya final. Monday, Tuesday, I don't think there is already a raffle to know the branch of the court. So wala pa po tayo. And I will not get the copy personally. I will just wait for the sheriff to serve the summons to me personally. Walang advice ang Pangulo dahil ito'y personal. At ito naman po ay nasabi natin sa ating vlog, sa ating YouTube channel kung saan tayo explain ng mga legal implications ng conflict of interest, transfer, and pag-divest ng mga korporasyon na mayroong franchise. So, yun lamang po yun. Yun naman pala yun. Kaya, hintayin na lang daw natin. Hintayin na lang niya yung, nabanggit niya kanina. Kaya kayo, mga kababayan natin dyan, manunood kayo sa tamang panunuuran lang. Kaya si BP Sara, sinabi na yan kahapon, yung impeachment na yan, pera-pera lang yan. Gagamitin na naman nila yung pondo. Yung mga babayaran na naman sila para sa impeachment. Pero pag si BP na lang ang target nila, mabilis yan. Pero pag yung amo nila, talagang wala. Parang ano nila, patay mali sila. Sabi nila, bakit daw kailangan? Pamumuliti ka, ganto-ganto. Ano ba yan talaga? Bunuan, nagpaliwanag. Mali-maling coordinates. Ano na naman ito mali-mali? Ito nakakapagtaka. Ito mabilis na pakulong si Diskaya pero itong si parang ang tagal saka pa easy lang si yung mga DE ito si Bono pa easy lang eh. Backtrack a little bit, Your Honor, on the submission of the projects that we submitted to the Office of the President. See, as directed by the President during his SONA, he directed actually the Department of Public Works and Highways to submit at the earliest possible time the list of completed projects, flood control projects from July of 2022 up to May of 2025. So with that, we had very little time actually to go through all the data. And on August 4 of 2025, we submitted the list of projects numbering, I think, about 9,856. 9,856. But bakit kaya pag mali-mali nilang sinubmit, pwede nilang makorek, no? Bakit yung iba hindi pwede? Kasi mali-mali sinubmit nito eh. Ngayon, pinapaliwanag niya ang mali-mali. Nakukorek nila ngayon. Agoy, Diyos mio Marimar. Kasi kakampi. Diba? Pag kakampi, wala problema. No problem. Oo, kampi tayo eh. Pero pagkalaban, kulong. Walang due process. Nakita nyo si former Senator Bong Revilla. Kita nyo na. Diba? Nasa CIDG na kanina. Sumuko na kasi may warrant of arrest. Ang bilis ng warrant of arrest sa kanya. Wala pang due process di ba?
Diyos ko po, Pilipinas, babangon ka pa ba? Sana, oo, ngayon alam nyo na at lumiwanag na sa isip nyo kung ano-ano talaga at sino-sino ang mga kurakot. Kaya next time, sa 2028, piliin mabuti, suriin mabuti. Huwag kayong boboto na magnanakaw, durobo, manduruko. At yung mga nagkakampi-kampihan. Kaya pakilike and share hanggang sa muli. At kung umabot ka sa video natin ito, huwag mong kakalimutan mag-like, share, subscribe. Bye-bye!